Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, 1 ng Agosto. Ngayong taong 2024, ang bilis ng panahon na, Agosto na. Ako pong muli ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa na namang edisyon ng programang Usapang Tol. Makakasama natin siyempre mamaya, wala pong iba kundi ang tol ng bawat Pilipino. Senator Francis Tol Tolentino, tayo po ay live na nasusubaybayan sa iba't ibang panig po ng bansa sa pamamagitan ng mga regional station ng DWIZ 882 at syempre maging sa iba't ibang panig po ng mundo sa pamamagitan po ng mga online accounts, YouTube channel at Facebook page ng DWIZ. At tayo po ay napapanood din simulcast sa Aliw TV Channel 23. Pwede po kayong sumama sa ating talakayan ngayong umagang ito, magpadala lamang ng komento sa aming pong Facebook page o kaya po ay sa aming text line 0999-376-6768. Yun pa rin pong epekto ng matinding pagbaha na ating naranasan last week, sanhi po ng bagyong Karina na nagpalakas naman po sa hanging habagat na nagdala ng matinding pag-ulan sa maraming lugar sa bansa. Ang binabanggit po ng MMDA ay bumabalangkas na sila ng DPWH ng 50-year Drainage Master Plan, 50 taong Drainage Master Plan para sa NCR at kasama sa plano yung pagpapalawak sa drainage network. Kasi yun palang karamihan sa mga internal drainage system sa Metro Manila. Actually, lahat daw na noon pang 1970s itinayo. Kaya kailangan na ng rehabilitasyon nitong mga drainage system natin. Magtatayo rin naman ang MMDA ng mga bagong pumping station na kaya raw na mag-handle na mas malaking volume ng tubig sa panahon ng tag-ulan o kaya po pag may storm surge, at magdaragdag din sila ng floodgate sa Malabon na Botas para mas makontrol yung antas ng tubig sa mga lugar sa 2 lungsod na lantad sa baha. Good news naman tayo, on the other hand naman po, yung Rice for All program. Kung inyo po natatandaan, last month po ay may naging anunsyo ang Department of Agriculture na bukod doon sa 25 pesos kada kilo na presyo ng kada kilo ng bigas na kanilang iniaalok sa mga piling sektor, sa mga kadiwa store, sisimulan na rin ng DA ngayong araw din po mismo yung pagbebenta ng 45 pesos na kada kilo ng bigas. Yan po ay bahagi naman ng Rice for All program ng DA. Ayon po sa DA, para sa initial implementation ng programang ito, mabibili muna yung murang bigas sa 4 na kadiwa stores. Kasama po dyan yung Food Terminal Incorporated sa Taguig City, sa Bureau of Plant Industry sa Maynila, sa Potrero Malabon at gayon din po sa Caloocan. Yung mga hindi po qualified na mag-avail ng 25 pesos na kada kilo na murang bigas, pwede po kayong dito, ito ang bilhin ninyo sa Kadiwa Store, yung 45 pesos na kada kilo. Pero limitado po sa 25 kilos kada araw yung pwedeng bilhin ng bawat customer. Ang paliwanag po ng DA, pwedeng magbago yung presyo ng murang bigas, depende raw po sa magiging galaw ng presyuhan, pero pag-itiyak ng DA, mas mababa yung kanilang alok na presyo kumpara sa umiiral sa merkado. Ay ang tanong pong susunod, nakapasok na kaya sa bansa yung mga bigas na pinatawan ng mas murang taripa? Yun. Kailan natin mararamdaman yung epekto ng mas mababang taripa? Kasi from 35%, ginawa na pong 15% yung taripa sa bigas. Umpisa po nitong buwan ng Hulyo. At good morning po sa iyo, Senator Tol. Good morning. Good morning, Good morning sa ating mga
tiga-subaybay. Ngayon ay August 1. At Opo, ang bilis ng panahon, Sentol. August 1 na po agad. Panahon. At ito, ano na uli? Augusto na. Batiin ko muna, mayor natin sa Dipolog City, si Dexter Uy, Daryl Dexter Uy, happy birthday. At si Mayor Reynaldo Rabanes ng Kibawe, Bukidnon, happy birthday. Naku, nagdiriwang ng kaarawan ngayong araw. Happy birthday po. Isang buwan na lang, Sentol, Burr month na. Yun ang Pasko na uli. Ang pakabilis po talaga ng panahon. Maganda, Sentol, yung inantabayan na nating report from Paris, France, dahil si Carlo Paalam, yan, lusot sa... Napanood ko kagabi yun, mga 9:30 ng gabi. Lusot sa Panalo susunod siya, na oo. round. Si Carlo Paalam. So, Nakabawi tayo ron. Si ano na lang, si Nesty pa, at saka si Ira Villegas. Tapos meron tayo yung kapalit kay si Andoy, kapalit kay Heidelin Diaz sa weightlifting. Hindi talaga sumasama. Tsaka si Carlos Yulo din, Sentol. Yan, Carlos inantabayan Yulo, at natin. saka si EJ Obiena. Ayun. So meron pa tayong buhay na buhay pa ang ating tsansa. Carlos Yulo, EJ Obiena, si Ando, si Pitesio, si Ira Villegas, si Carlo Paalam. Sino pa? EJ Obiena ba nabanggit ko? 6 na tayo. Oh, Natitira. pampito yata si Vivian Sentol. Ayun. Si anong tawag ito, Sentol? Yan ang ating antabayan. May mga ano ulit ngayon may mga laban ulit ang mga Pilipino ngayong araw. Malaman natin yan sa report ni Dick Villanueva. Ayan, bibigyan tayo ng live update from Paris, France, Sentol. Ayan. Samantala po, puntahan na po muna natin ang ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, ngayong araw ng Huwebes 1 sa buwang ito ng Agosto taong 2024, taas presyo sa LPG ipatutupad ngayong araw. DWIZ Balita. DTI Secretary nagbitiw na sa pwesto. DWIZ Balita. State of calamity idineklara na sa 8 bayan ng Cavite dulot ng oil spill. DWIZ Balita. Suspended Mayor Alice Guo maaari pa ring tumakbo sa 2025 midterm elections ayon sa COMELEC. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, umarangkada na ang taas presyo ng LPG ngayong unang araw ng buwang ito sa abiso ng mga oil company. 2 pesos and 97 centavos o halos 3 piso ang taas sa presyo sa kada tangke ng Sulain. Habang ang Petron ay mayroong pagtaas na hanggang 3 pesos and 30 centavos sa kada regular na tangke ng LPG. Ayon sa Department of Energy, nagkaroon ng pagtaas sa presyo ng LPG sa international market na nakaapekto naman sa presyo nito sa bansa. DWIZ Balita. Latest mula sa Pilipinong Mayor, nagbitiw na sa pwesto si Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual. Ito ang nilunsyo ng Presidential Communications Office matapos na personal na ibigay ni Secretary Pascual ang resignation letter kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang pagpupulong sa palasyo. Tinanggap naman ni Pangulong Marcos ang resignation ni Secretary Pascual na epektibo sa August 2, araw ng bukas, kasabay ng pagpapasalamat sa ibinigay nitong serbisyo. Ayon sa PCO, babalik sa pribadong sektor ang kalihim, ngunit wala pang desisyon ng Malacanang kung sino ang magiging kapalit nito. DWIZ Balita. Idineklara na ang state of calamity sa 8 bayan sa Cavite dulot ng oil spill bunsod ng paglubog ng 2 barko sa Bataan. Kabilang sa mga apektadong munisipalidad ang Bacoor, Kawit, Noveleta, Rosario, Tanza, Nai, Maragondon at Ternate. Ayon kay Cavite Governor John Vic Remulla, hindi pa nakikita ng pamahalaang panlalawigan na kailangang magpatupad ng evacuation sa mga naapektuhan ng oil spill. Tiniyak naman ng gobernador na aayudahan ang 25,000 mangingisda na mawawalan ng kabuhayan.
DWIZ Balita. Papayagan pa rin ng Commission on Elections o COMELEC na maghain ng Certificate of Candidacy si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo para sa 2025 midterm elections. Kinumpirma ito ni COMELEC spokesman attorney John Rex Laujanco sa panayam ng DWIZ sa kabila ng kinakaharap nitong investigasyon sa hininalang kaugnayan nito sa mga operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator sa Bamban at pagsinungaling ukol sa kanyang tunay na pagkatao. Kung sakaling magpa-file ng COC, alam ko po, yan ang susunod na tanong ninyo. Tama. Obligado po ang COMELEC na tanggapin yan. Ministerial po ang duty namin. Pero hindi po ibig sabihin na wala pong gagawin na aksyon o kaya po ay hindi ibig sabihin walang magsasampa ng kaso laban po sa kanya. Dagdag pa ni Attorney Laujanco, kapag nadiskubre ng COMELEC na nagsinungaling ang alkalde ay may kakaharapin itong panibagong kaso. Ang tawag po dyan ay material misrepresentation. Election offense po ito. May pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal ng karapatang bumoto. At ito'y mabigat, perpetual disqualification to hold public office. Yan po ang tinig ni COMELEC spokesman attorney John Rex Laujanco sa panayam ng DWIZ. DWIZ Balita. Tanggap po tayo ng report mula sa labas ng impilan. Isang malaking kumpanya sa Thailand mag-i-invest ng karagdagang $1 bilyong sa Pilipinas. Detalye ng balita, hatid ni Patrol No. 13, Gilbert Perdes. Maglalagak ang isang malaking kumpanya sa Thailand ng karagdagang $1.5 billion na puhunan sa Pilipinas. Sa pulong sa Malacanang, tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Charon Pokphand Group Chairman Chris Charavanont ang agricultural projects at iba pang mga usapin. Kaugnay nito, sinabi ni Pangulong Marcos na sisimulan na ng multinational company ang pagpapalawak ng business operations nila sa Pilipinas kasabay ng pagpapatayo ng 10 hektaryang modernisadong mega farm. Una nang nangako ang nasabing kumpanya ng mahigit $2 bilyong na investments sa agriculture sector ng Pilipinas. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Isa pang mahalagang report. Ang BICAM report sa Magna Carta para sa Filipino seafarers niratipikahan ng Senado. Detalye ng balita, hatid ni Patrol No. 19, Celi Ortega Bueno. Niratipikahan na ng Senado ang pangatlong Bicameral Conference Committee report ukol sa panukalang Magna Carta o Filipino Seafarers. Layon nito na maproteksyonan at mapahusay ang kakayanan ng mga seafarer para laging makasisiguro ng trabaho. Bumoto kontra sa ratification sina Senate Minority Leader Coco Pimentel at Deputy Minority Leader Risa Ontiveros, habang nagsabi si Senator Joel Villanueva na mabigat man sa kanyang kalooban pero bumoto siya ng pabor para umusad na lang ang naturang panukalang batas. Tinututulan nila ang pagbabalik ng provision kung saan inoobliga ang mga seafarer na magbayad ng bond kapag may demanda sa employer. Labagaan nila ito sa constitutional mandate na patas na trato sa lahat dahil hindi naman pinagbabayad ng bond ang lahat ng iba pang manggagawa na nagdedemanda sa employers. Kinwestiyon din ni Hontiveros at Villanueva ang provision na magpapahintulot na gamitin ang Action Fund ng Department of Migrant Workers para sa paglalagak ng bond ng mga ship owner at manning agency. Pero anila, ito'y gobyerno na para sa emergency ng mga migrant workers at hindi dapat ipagamit sa private entities. Sa plenary, sinabi ni Labor Committee Chair Senator Raffy Tulfo, ang sponsor ng naturang panukala na nanggaling sa Kamara ang provision ukol sa bond. Bago ang ratification, kinwestiyon ni Pimentel ang kakaibang legislative process na pinagdaanan ng panukala na nakatatlong BICAM committee report. Ang una ay pinadala ng Kongreso sa Malacanang at lalagdaan na sana ng Pangulo noong February pero iniurong ng Kongreso at noong Mayo iniurong ng Senado approval sa ikalawang BICAM report. Bukod dito, kinwestiyon ni Pimentel ang provision ukol sa pag-require sa seafarers na maglagak ng bond na nangangahulugan na hindi nila makukuha ang inahabol sa employer hanggat hindi nasasagad ng employer ang apela hanggang sa Korte Suprema. Ayon kay Hontiveros, ginawa nila ang panukala para proteksyonan ang seafarers pero gumawa ito ng mas maraming problema.
Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. At Sentol, habang inantabayan na natin yung mahalagang report ni Dick Villanueva from Paris, France, magpasok muna tayo ng isa pang report. Ang AFP ikinasiya ang $500 million na tulong ng Amerika sa kanilang hanay. Detalye ng report mula kay Patrol number 17, Jopel Peleño. Ikinalugod ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang inanunsyong $500 million na tulong ng Estados Unidos sa militar. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Franciel Margaret Padilla, napatunay ito ng matibay na suporta ng Amerika para mapalakas ang kakayahan ng AFP at Philippine Coast Guard o PCG. Sa pamamagitan nito, masisiguruan niya na epektibong magagampanan ng AFP ang Territorial Defense Mission na ambag sa regional security at mabibigyang katiyakan ang isang bukas at malayang Indo-Pacific region. Samantala, ipinauubaya na ni Colonel Padilla sa Defense Department ang pagbibigay ng karagdagang detalye ukol sa tulong militar ng US sa Pilipinas. Una nang inayagan ni DND Secretary Gilbert Teodoro na mahalaga sa Pilipinas ang isang credible deterrent posture upang maitaguyod ang rule of international law sa rehiyon. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Sentol, eto na, kasama na natin live via Zoom si Dick Villanueva mula po sa Paris, France. Dick, good morning sa iyo. Morning, Hello, Dave. good, Magandang good umaga. morning. Magandang umaga po. Pasensya na kay kahapon. Medyo sumama ang pakiramdam. Oo. Kumusta ka na, Dave? Okay na po, okay na po ako, Sentol, pero napaka-alinsangan dito sa Balita ko nga, yan din daw na kaya nahirapan yung rower natin, si Giovanni, kasi sobrang init daw. humidity 82%. So ilang degrees sa Fahrenheit, sa Celsius yun? Doon sa lugar na pinag-anuhan ni Giovanni, Oo. oo, inaabot ng 43. 43 Mainit Celsius. Opo. Grabe ang Celsius. init. Ngayong araw dito sa Paris 29 at ang humidity niya is 82%. Pero ito maganda no. Ito yung triathlon na events na sa Paris 2024 Olympics na naisagawa na ito matapos makansela dahil sa mataas pa rin ang level ng bakterya sa Seine. Matapos makansela noong Martes ang triathlon men's event July 30 dahil sa mataas na rin na level ng polluted na tubig sa Seine. Makaraan ng 24 oras na cancellation, ipinahayag ng Paris 2024 Olympic organizer na ligtas ng languyin ng mga manlalaro ang nasabing ilog. Nagsimula kahapon ng umaga ang women's event, ganap na alas 8 at sinundan ito ng men's event. Women's event pala, tapos sinundan ng men's event. Sa women's category, napanalunan ng French triathloner na si Cassandra Beaugrand ang gintong medalya sa oras na 1 hour, 54 minutes and 55 seconds. Silver medalist naman ang si Deron ng Swiss at bronze si Potter ng Britain. At saka may mga sumemplang Sentol dahil nga sa sobrang humid, umulan ng konti kasi tapos plus humid pa. Basa yung yung daan na kapag yung kumurba yung mga bisikleta, natutumba sila lahat eh. May semplang eh. Sentol? Oo, madulas. Oo. At saka dito sa men's category, ang gold medal sa sa triathlon, yung si Alex Yeh ng Great Britain, silver naman si Hayden Wilde ng New Zealand at bronze si Pierre Lacorie ng France. At ito, dahil nung nanalo si Nesty Peticio, ang susunod niyang kalabanin ay yung Algerian national na si Romaisa Boualam. Seeded number 2 ito, Sentol. August 1 yan. August 1, ganap na alas 8 ng gabi rito at alas 2 ng madaling araw ng August naman. Ito sa atin sa Pilipinas. So mamaya yun. Kaya yan, Nesty. Kaya yan. Oo. Kanan yan. At saka Oo. medalist din natin sa Tokyo Olympics yan.
Yeah, okay nga. Kaya nga nakakalungkot. Hindi man pinalad si Yomer Marcial sa kanyang katunggali na Uzbekistan, wagi naman si Carlo paalam laban kay Jude Gallagher ng Ireland para makaabante sa quarterfinals na makakaharap niya si Charlie Sr. ng Australia sa August 3, ganap na alas 10 ng gabi oras sa Pilipinas. Ayan. Sa women's preliminary naman, round of 16, hindi pinalad ang Pinay boxer na si Herji Bakyadan kontra kay Li Qian ng China. Tinalo siya ni Li Qian sa score na 5-0. Sa artistic gymnast naman, hindi naman pinalad si Carlos Yolo, ang pambato ng Pilipinas. Pang-12 lamang siya sa all-around results na pinalanunan ni Oka Shinosuke ng Japan ang gold at silver at bronze naman ang Chinese nationals na sina Xiang Boheng at Xiao Roteng. Yan, tanging si Nesty Peticio at Carlo Paalam na lang ang natitirang pag-asa ng ating bansa Pero para makasungkit. Ira Villegas. Si Ira Villegas. Si Ira Villegas. Pasok pa yon. Pasok pa ba si Ira Villegas? Kala, Si Ira. Ayos pa ay, yun. hindi ko pa nakita yung schedule niya, no? O yan, tanging sila na lang tatlo ang pag-asa natin. Pero tatlo yung event ni Yulo, di ba? Si EJ Obiena at saka si Kaloy Yulo, nandun pa. At saka yung weightlifter natin, si Ando, nandun pa rin. May weightlifter pa kasabak yun. Hindi pa ba tapos yung game ni yung laro ni Carlos Yulo? Oo, Akala ko kanina tapos na lahat kasi all around na yun, di ba? Hanggang sa na. Tatlo yung events Laro niya niya eh. kanina. Lahat na nilaro na niya kanina eh. Ganun. Pang ilan siya? Pang-12. Ako. Kaya nga mayroon na ng gold medal eh. Tsaka may tumanggap na ng gold and silver tsaka bronze. Ayan. Pati yung floor exercise, tapos na rin. 12 nga, Oo. 12 siya. Ang siya kanina, yung sumimplang siya eh. Yung sa yung pag niya sa... Saan ba yun? Sa horse ba yun? Oo. Doon siya sumimplang eh. Oo. Kasi siguro medyo nabitin yung pag-akyat niya. Pero okay naman at hindi naman hindi na nakakahiya yung pwesto niya, 12. Kumpara sa mga nasa ilalim. Nakita ko yung mga niya, talagang mga matitindi rin sa sa gymnastics. Pero hindi natin alam kung ano pa lalaruin niya. Pero ang alam ko wala na kasi all around na yun lahat na eh. Oo. Mayroon na nanalo ng gold, silver at saka bronze. Si EJ Obiena, hindi pa lumalak. Sa pole vault na. Hindi pa hindi pa rin wala pa yata siyang schedule at saka yung weightlifter natin na si yung yan. Wala talaga. Wala pa At bukas mamayang alas 12:30 rito sa may ano pa raw siya Dick at Sir Senator Tol, ang tabayanan mo rin Sir Dick, si Carlos Yulo ay babalik sa para lumaban sa floor exercise at vault final sa August 3 and 4. May laban pa si Carlos Yulo. May chance pa okay, tayo. kasi kanina tinignan ko kung may schedule pa siya. Pero i-confirm mo rin to, Dick. August 3 at 4 daw eh. Yung kanyang floor August 3 and exercise 4. at vault finals. Ayun. Sana naman doon na siya talaga magwagi, Oo. Hindi pa. Oo. Bukas, mamayang mamayang alas 12:30 ng tanghali dito sa Paris, August 1 yan, lahat sila nasa simbahan. Magsisimba sila at ang tawag dito yan ay sa inorganize ng Philippine Catholic Mission in France. Kaakibat ang Philippine Embassy sa France yan. Lahat ng atleta mag-a-attend ng sa pinakamalaking simbahan dito yung Madeleine Church. Napakalaki niyan na Sentol. Kung makikita mo talagang kasi laki rin ng ng Notre Dame. So diyan sila makikita-kita mamaya mga Pilipino at marami na ring naghahanda na talagang pupuntahan sila ng mga Filipino community para naman makamayan, makapagpalitrato. Pero Sentol nakakatuwa. Gustong-gusto nilang puntahan mga ramen. yung mga restaurant na ramen, yung mga athletes natin. Yun panlasa natin yun eh.
Oo, noodles. Asian. namimiss nila siguro kasi iba talagang pagkain pagdating talaga sa sa Olympic Village talaga. Ano yan eh. May dumadaan sa dietitian yan talaga yung mga pagkain na yan. Hindi katulad talaga sa labas pag kumain ka ng ramen talagang Pinoy ramen yun sa mga restaurant ng mga Pilipino pupunta. Doon sila kumakain. Marami bang restaurant na ramen dyan na Pinoy? Marami ho at saka mayroon ditong restaurant Adobo ang pangalan. Ba? Adobo Pilipino. Ayan. At saka mayroon yung pot-pot halo-halo Pilipino with taho. Ayan. Ayos Oo, kaya bukas yan sigurado baka magpupuntahan yan sa mga Siguro baka hindi, may laban sila bukas May Oo. laban yata si Nesty. Makakalaban niya si yung Algerian. Pero tingin ko kaya ni Nesty yan. Oo, natin iba sabi nga ni Nesty, pairaling ko yung puso, yung tapang ng Pilipino, sabi niya. At pipilitin ko magkaroon tayo ng medalya. Ayan. Yan lang to. Yan lang Sentol ang update natin dito sa Paris, France. Pagpapakayanan natin yung mga ibang laban pa. Mag-ingat ka dyan at malapit na yan. Ay sana makakuha tayo ng medalya. Opo. Konti na lang. Pero ayos pa si Kaloy. May 2 events pa pala siya eh. Okay. Yung isang event lang yung nabanggit mo. Meron pang Baka siya. magkikita pa kami dito ni kung nandito si POC President si Mayor Bambol. Yan pa Baka siya. dito magkikita kami bukas. Hanggang matapos yan, hindi sila alis dyan. Oh. Ayan, okay. So, magkita-kita kami bukas at ipapakamusta na lang kita sa kanya. At Big Villanueva at mag-ingat kayo dyan. Sobrang init dyan sa Paris, France. Sobra po ito, pinapawisan nga ako kahit na nasa loob ako ng bahay. Talagang grabe yung yung humid, ibang humid dito, talagang magtutubig yung katawan mo eh. Ayan, okay, mula rito sa Paris, France, ako si Dick Villanueva, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa DWIZ 882 sa programang Usapang Tol ni Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Maraming salamat sa report mo niyan, Dick. Yun na lang, 2 events ni Kaloy. Opo. Opo. Indiana pa. Maraming salamat. Okay. Salamat po. Salamat. Peace, France. Ayan, samantala Sentol, magbabalik po ang ating programa. Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:32 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol at Sentol, kaugnay pa rin ng ating tinututukan na oil spill dyan sa Limay, Bataan na naging dahilan para magdeklara na ng state of calamity yung 8 bayan sa Cavite. Ang dami nun nasa linya na po ng ating komunikasyon ang campaigner ng Greenpeace Philippines, si Sir Kevin Yu. Good morning po, Sir Kevin. Magandang umaga. Salamat for inviting us. Opo. Good morning, Kevin. Senator Tolentino po ito. Good morning, Senator Tolentino. Hi, good morning. Kumusta po yung mga monitoring nyo at activities in connection with the oil spill incident? So, sa Greenpeace po, bali nung pa lang po, day 1 pa lang po, tinignan na po namin, hinahabol po namin yung mga reports ng oil spill sa Bataan, sa Bulacan, and even sa Cavite po. So, nung pinaka-recent po, kahapon po, nandun po kami sa Cavite, sa may Amaya 5, at meron nga pong reports doon na may mga oil-like substance po doon sa shoreline ng Amaya 5. So personally, nandun po kami at yung amoy nga po, maamoy na na nga po talaga siya, mukhang langis po, yung nandun po sa oil slick. So importante po talaga na ma-confirm po to at abutin na lang po yung PCG in partnership po sa Marine Science Institute ay nagkaroon na po ng water testing dun sa, I think 5 area po, kung di ako nagkakamali, dun po sa Tansa, Rosario, and I think sa Cavite City rin po.
para confirm po kung langis po talaga to. Pero ayon po dun sa mga mangingisda na nakausap namin, first time po nangyari sa kanila po itong ganitong insidente. At ang mahirap po dito, nung nakaraang linggo lang po ay tinamaan po sila ng bagyo. Nasira po yung mga bahay nila. At ang sumunod pa nga po ay meron pong ganitong insidente. Kaya nahihirapan po sila at unfortunately, dahil po dun sa state of calamity, hindi po sila pwedeng pumalaot at ang magiging next na problema po nila ay saan po sila makakuha ng pagkain at matutuloy ang kanilang hanap buhay. Ayun ang susunod na tanong. May ganun lang po bang report, sir, na binawalan na silang mangisda? Highly advised po sila na hindi po sila pwedeng lumabas for now. Yun po yung resulta ng state of calamity, lalong-lalo na po sa mga mangingisda. Opo. Sir Kevin, meron kayong statement and kasama doon sa inyong recommendation kasi hindi naman po ito yung unang pagkakataon na nakaranas po ang Pilipinas ng oil spill, dapat gawing protected yung fisheries areas tsaka po yung marine ecosystem, yung biodiverse na marine ecosystem mula sa mga industrial activities, kasama po dyan yung pagpapalaot ng mga barko. Opo, can you expound this po, sir? Yes po. So, dahil po sa Mindoro po, no, nakita po natin na malaki po yung pagkukulang in terms po sa accountability ng mga operator po ng mga barges in relation po sa lalong-lalo na po in relation sa paggamit po ng fossil fuel, no, kasi nung nakaraan po ng Mindoro wala pong accountability, lalo yung charter ay yung nag-charter po ng nung vessel po doon. Tapos dito rin po ang lumalabas po, unfortunately, yung same po na nag-charter, which is yung SL Harbor Bulk Terminal Corporation po, no, na affiliated sa San Miguel Corporation, ay sila pa rin po, no. So mukhang paulit-ulit po itong ganitong insidente at importante na kung meron pong impact sa ating kalikasan ay dapat meron pong accountability. So yun po yung isa sa pinupunto po namin at ibig sabihin po nito na dapat meron pong stricter protection para po sa ating kalikasan at lalong-lalo na po sa ating mamamayan. Opo, kasi sir, yung talking about accountability po kasi reactive measure na lang po yan eh. Pero yung inyong mungkahi po, proactive approach, para maprotektahan yung ating pong likas yaman, po sir? Yes po, no. So ang ating pong long-term na solution po dito ay yung tuluyang transition away po, no, sa paggamit po ng fossil fuel. Ang isa pong realidad dito, yung nagpinsala po sa mga vessel na to ay yung pong epekto rin ng krisis sa klima. So dahil po mas malalakas na po yung mga bagyo at yung mga tag-ulan at unfortunately sila na po yung nagpalala ng pagbabago ng klima, tapos sila rin yung meron pong sanhi dito sa oil spill. Kaya importante na meron po tayong mas malawakang plano pag phase out po, no, sa paggamit ng fossil fuel. Kasi kadalasan po sa energy po, no, ginagamit ang ganitong mga materyales at ibang industrial purposes, no. So kaya isa po kami sa nananawagan sa usapin ng enerhiya ng isang just transition kung saan tuluyang gumamit na po ng better source of energy, which is yung renewable energy, na talaga pong napakalawak po para sa Pilipinas. Ayun. Diyan pumapasok, Sentol, yung iyong mungkahi. Oo. Sa... Makatulong siguro para malaman ng Greenpeace, makatulong yung pinagdidebatihan namin batas ngayon, yung sponsored ko, yung archipelagic sea lanes, doon lang dadaan yung mga barko. So alam ng mga mangingisda kung saan dumadaan yung malalaking barko. Parang may bus route, may bus lane, doon lang sila. So hindi gaya kayo, salabat kayo kahit saan dumaan. So pag na-approve yan, sana masuportahan din ng Greenpeace. Pag na-approve yan, mas klaro kung saan yung dadaan, hindi yung kahit saan nagsoswerving
nakakapasok. Parang may highway na, ano po, Senator, Correct. sa dagat. Yung pollution ng dagat, Mm. ay nanggagaling din sa mga barko, tapo ng kung ano-ano, yung nag-leak na ano, so di makakabawas yun. Maganda po yung Senator, no? Lalong-lalo na meron pong defined na mga areas in terms of naval, maritime travels po. So maraming salamat. God bless, Kevin. At mabuhay po ang Greenpeace Philippines. Mr. Kevin Yu ng Greenpeace Philippines. Ang oras natin, Cecil, 45. Maraming salamat, Kevin. Apo, ang oras sa buong Pilipinas, Senator Tol, ay ganap ng 6:45 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Alamin na natin ang presyo ng mga bilihin naroon ngayon sa Indang Public Market, Senator Tol. Si Alexa Avila. Good morning sa iyo, Alexa. Hi, magandang umaga, Senator Tol at Miss Cecil, lalo na sa mga tagapakinig natin sa Usapang Tol dito sa DWIC. Andito tayo ngayon sa Indang Public Market na maaga pa lang ay medyo konti lang ang mamimili dito. So yung gulay natin ng sibuyas, yung gulay natin dito medyo stable lang din kumpara sa kahapon. Ang sibuyas ay nasa 90 pesos, ang carrots ay 120 to 120, bawang 140, patatas, ang palaya ay nasa 100, sayote 60, kamatis 170, luya 190, talong 120, ang repolyo 50 at bagay pechay ay nasa 60 pesos per kilo. Ang karne naman, ang pork chop at laman ay nasa 350, liempo 350 rin, buto-buto 300, pata 300 at ang atay ay 150. Ang manok bahagyang mataas ang presyo, nasa 200 pesos per kilo. Ang isda naman sa tahong 100, dalagang bukid 300, galunggong 230, bangus 240, tilapia 150 at ang yellowfin ay nasa 300. Miss Cecil, Senator. Oo, Alexa, yan ang actually itatanong ko, yung presyo ng mga isda. Ayan, kung nagmahal ba yung presyo nila ngayon. Lalo na't nandiyan ka sa Cavite ngayon, yan yung pangunahing apektado ng oil spill eh. Actually, Miss Cecil, hindi ngayon araw ng palengke dito sa Indang, kaya medyo konti lang yung nagbebenta ngayon ng isda. Pero kumpara naman sa kahapon, medyo same pa rin yung presyo ng isda dito sa Indang at dun sa palengke na binisita natin kahapon sa Tagaytay. Ayun. Eh yung presyo ng karne, Alexa? Yung presyo ng karne medyo mataas ng kaunti. Nasa 10 pesos yung tinaas niya kumpara din sa kahapon. Kasi yung pork chop at laman natin, nasa 330 to 340 lang ito, Miss Cecil. Okay. Parang as it seems, Alexa, parang sa ngayon wala pang epekto so far sa presyo ng mga bilihin, particularly ng mga isda, yung nangyaring oil spill dyan sa Bataan. Yes, Miss Cecil. Siguro, mas mararamdaman siguro natin yung pagtaas ng presyo dun sa mga public market na talagang bukas. Kasi ngayon, Miss Cecil, dito sa Cavite, dito sa Indang, sa Tagaytay, sa Alfonso, meron palang tinatawag na arawan ng palengke. So may schedule sila. Ganun nga dyan sa Indang. Bayan. Hindi araw-araw yan, pero siguro, yes, Senator. Ma-relate mo rin yung fish ban, kasi merong mga apektado sa oil spill. Ilang kilometro ka lang dyan mula sa Indang. Papunta na yan ang terra natin. Andun yung fish ban, papunta na yan sa Nae. Karamihan sa mga isda doon, dyan din napupunta sa kinalalagyan mo. Palengke. So, kumusta ang benta ng isda dyan? Pagkakatabi na yan. Yung isda, Senator, medyo same pa rin ng presyo kumpara sa kahapon dun sa yung matumal ba? Apektado ba ng oil spill?
psychologically? Hindi pa sa ngayon, Senator. Hindi pa po sa ngayon. Pero siguro mas maabangan natin bukas o sa mga susunod na araw pag medyo mas active ulit yung palengke dito sa Indang, Senator. Kasi yung palengke day, yung araw ng palengke. Ayun. Ayun. Ano talaga. Siguro hindi pa naikakalat yung balita patungkol doon sa ginawa ng lalawigan ng Cavite na mayroong Yes po. warning. Ayun Alexa, ang susunod namang tanong, sino ang maswerteng tumanggap ng Sentol token ngayong At umaga? saka siguro, Alexa, mabanggit mo rin mamaya, dyan yung ROTC Games na marami sa Cavite State University sa Indang, Cavite. At kahapon, ang daming events at nakita ko sa ang daming followers noong Arnis at maging sa Sepak Takraw. So mamaya may ulat mo siguro yung mga nangyari dyan. Nandyan lang sa Indang, yung Cavite State University, yun yung hub ng ROTC Games. So sino yung nanalo ng token natin ngayon, Alexa? Kasama po natin ngayon si Ate Lila Valdez at tindera siya ng gulay dito sa Indang Public Market. At Lila, magandang umaga po. Suot ng Anong barangay po kayo? Ate, anong barangay kayo sa Indang? Buenos Aires, saan po tayo? Anong barangay tayo sa Indang? Ano bang barangay ito, Indang? Poblacion 4 po. Poblacion 4. Pero saan kayo nauwi? Sa Circa po, Circa. Kaserka. Oho. Alam mo sa Indang, hindi nawawalan tubig. Napakalakas ng tubig dyan sa Indang. So, ganun katagal ka nagtitinda sa palengke na Indang? Gano'ng katagal na? 6 years na po. Ayun. 6 na taon. Matagal-tagal na rin pala, Ate Oo, Lila. matagal-tagal. Hindi ba matumal ngayon ang benta? Okay lang? Medyo matumal-tumal po kasi nag-uulan po. Ayun. Oo. Baka Kasi saan ako- yan? Kumusta mo kami sa mga kasama mong tindera dyan? Si Senator Tolentino po ito. At bukas ata, nandyan ako sa Opo. Indang. Apo. Just TC Games. Oo. Yan, sa weekend yan, Ate Laila, kasi sumweldo na kahapon Yun. Baka Ay, Indang. Ang Indang kasi ang dami na nating highway connected sa Tagaytay, papunta na rin ng Batangas. Ayun. Basta Ate Laila. Laila, naririnig mo kami? Apo, Meron opo, ka- naririnig po. Sa mga kasamahan mo o mga kamag-anak sa Indang? Meron pong gustong batiin yung nanay ko po ngayon nasa ospital na nagpapagaling po. Hi po, Nay. Magpalakas Hi. kayo dyan. Pagaling po kayo at hinahanap kayo ng inyong anak. Ayun. Cecil, may tanong ka pa? Opo, si Ate Laila, kamusta po ang lagay ng panahon dyan ngayon? Medyo maulan-ulan po. Maulan. Kaya wag nyo nang tatanggalin yung suot nyong sombrero ni Tol. Yan. Kasi para may dagdag protection po kayo sa ulan. Ano ho? Opo. Opo. Ayan, maraming salamat Ate Laila. Basta ngiti pa rin tayo sa umaga. Ano po ulit pala ang tinitinda ninyo, Ate Laila? Gulay po. Gulay. Gulay. Apo. Kamusta po ang presyuhan ngayon? Nagtaas po ba o bumaba? Medyo taas-baba po siya. Apo ng ulan din po. Epekto po ng pag-uulan, ano? Apo. Pero yung presyo po ng luya, ate, magkano po ba ngayon? At saka kamatis? Nasa 190 po. Bumaba ng bahagya. Yung luya? Apo. Ay, yung Apo, kamatis yung kamatis po, nasa 160 po, ganun, 170. Bumaba ng bahagya po, ate. No? Kumpara mo last week na nasa 200 level yung presyuhan. Apo. Opo, okay po. Maraming salamat, Ate Laila at Alexa. Apo. Sige po. Bless me, Cecil. Oh, yes. Alexa, bukas siguro maganda pati isama mo na rin pati yung yung mga seafood, yung mga seashell, yan yung kasi para malaman natin din kung ano yung epekto ng oil spill. Yung tahong, Ayun. alimango. Opo. Cecil, nandiyan po ba si Alexa? Andyan pa po si Alexa. Alexa? Pwede ba mag-update ng konti sa ROTC Ayun, Games sige na po. nangyayari dyan sa Indang, Cavite? Napakalapit lang sa lugar niya. Apo. Yes, Senator. Kasadahan ko lang itong taekwondo event, isa sa mga pinakabagong event na na-introduce ngayon dito sa Philippine ROTC Games.
Sa Finweight, nanalo ng gold ang Bulacan Agricultural State College, silver ang Central Bicol State University of Agriculture, at bronze naman ang Pamantasan Lungsod ng Maynila. Sa flyweight, ang gold nakuha ng Rizal Technological University, Boni Campus, silver Central Bicol State University of Agriculture ulit. Ang bronze naman ay nakuha ng University of Nueva Cáceres. Sa bantamweight, gold naman ang nakuha ng Kalinga State University, silver Bulacan Agricultural State College, bronze Central Bicol State University of Agriculture ulit. Sa featherweight naman, nakuha ng University of Nueva Cáceres ang gold, silver Olivares College, at bronze ng Aurora State College of Technology at Central Bicol State University of Agriculture. Sa lightweight naman, nakuha ng Mountain Province State Polytechnic College ang gold at silver naman sa Tarlac State University. So, dito sa, mapapansin natin dito ngayon, Senator, na isa sa mga very competitive school ang Central Bicol State University Yes, of oo nga. Agriculture. Tsaka nakikita Kahit natin sa report mo, siguro nagugulat si Cecil, mula Northern Luzon hanggang Bicol, hanggang Palawan, may mga colleges, hanggang Metro Manila, yung pamantasan Yes, ng Luzon yes, na Maynila. Aho. Narinig natin. So, ito yung pinakamalaking sports event ng college kasi magkasama na yung public, university, private, at saka local colleges. Yes, Senator. 118 colleges ang sumali. Wow. So ito yung biggest ito. UAAP, mas malaki ito kaysa NCAA. Bigger than palarong Yes, pambansa. Senator. Kasi nga yung palarong pambansa, pang elementary. Ito, college po ito. Yung talagang So, very well hintayin participated. namin yung update mo bukas, Cecil, sa karagdagang Apo. update, lalong-lalo na doon sa target shooting at Yes siguro po. sa swimming kung sino ang nanalo. Cecil, pasalamatan Senator, natin si nakabisita Alexa rin tayo sa at target shooting kahapon. Okay. Sige, salamat Alexa. Bukas Thank you, mo i-report. Senator Miss Cecil. Ayan, pinapakita yung target shooting, oh. Oh, Ang yun. ganda. Yes, Senator. First time ito. Ayan, oh. Babae ito, Sa Camp Riego de Dios, sa Tansa, Cavite naman yan ginanap. So, napakaganda niyan bilang bahagi ng ROTC Games 2024. So, bukas ituloy mo yan, Alexa. At meron Yes, pang Senator. pasalamat at pati kay Nanay Lila, meron pang panalangin si Cecil. Opo, at bago tayo tuloy ang pansamantalang magpaalam, narito po ang mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. Reminder this August, heavy rains remind us of challenges in life. Never ask for a lighter rain. Just pray to God for a better umbrella. That is the attitude. Life is not about finding the right person, but creating the right relationship. It's not how we care in the beginning, but how much we care till the very end. Make every moment count. Think good. Thank God. Thank God. Have a great month ahead. God bless you. God bless us all. Ito po muli si Senator Francis Tolentino. Webes po ngayon. At tayo po ay mag-iingat lahat. Maraming salamat po at magkita-kita po tayo bukas muli sa Usapang Tol. Ako naman po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, ang tabayanan ng programang Pasada Balita. Kasama si Kuyang Johnny Bañez. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga, dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tol ng bawat Pilipino.